Wala pong nagtanong sa atin, okay? Meron lang po akong ibabalita sa inyo, no? Kasi po nagbasa po ako sa sa website, no, ng SEC at akin pong nadaanan na may press release po silang inilabas, no, nung April 24, 2024. No, ito po tungkol sa SEC Revoke Certificate of Incorporation, Authority to Operate as Lending Company. Okay. Ito pong na to, lending company na to, ito rin po yung ginawan mo natin ng video na napasama na po, no, or naging miyembro ng CIC. Itong kumpanya po na to is mayroong kung di ako nagkakamali, 7 ola ho ito, no. Ngayon ho, no, pagkatapos ho nila maging miyembro ng CIC, ito naman po ni-revoke na po yung kanilang lisensya. Okay, no? So, sabi ho dito sa press release na to, no, ang dahilan po ng pagkaka-revoke ng kanilang lisensya is because of the unfair debt collection practices. Okay, tsaka po hindi ho nila dinidisclose, no, yung totoo o tamang halaga at saka yung termino ng inuutang ng kanilang mga borrowers. So, naaalala nyo po, no? Every video po, yan po ang sinasabi natin. Yan po yung kanilang mga nilalabag, yung mga ola na yan. Okay? Yung pong the Truth in Lending Act, no? At saka po yung prohibition on unfair debt collection practices. So, ayan na po. Pumutok na po yung bola, nasentensyahan na ho sila. So, nirevoke na ho yung kanilang lisensya, no, to operate, no? So, yun ho ang nakalagay dito, maliwanag na maliwanag po, no? Ang sabi po dito, no, basahin ko yung kapraso, no? In an order dated April 11, the SEC Financing and Lending Companies Division, or the FinLend, found that violates Republic Act number 3765 or the Truth in Lending Act, as well as the SEC Memorandum Circular number 18 series of 2019 on the prohibition on unfair debt collection practices. O yun, no, pagkaliwa-liwanag po, di ba? Yun po yung nilabag nila. O kaya ho yan, nasintensyahan na ho sila. O nakita niyo po, meron ho kasing ginawang division, no? Sariling division ng ang SEC na nakatutok lang po talaga dito, no? Ito nga po yung FinLend, no? Ang FinLend po is yung Financing and Lending Companies Division. So, siya po yung FinLend, no? Sila po yung nag-aasikaso. So, ayan na po, no? Kumbaga, nagkakaroon na po ng kasagutan yung inyong mga complaint, no, sa SEC, no? So, ayan na po. Nasintensyahan na ho sila, no? Isa na ho sila sa mga nasintensyahan, no? Actually, nung nabasa ko ho ito, talagang hindi actually ako masaya eh. Kumbaga, parang lumuwag po yung dibdib ko kasi ayan na ho yung yung mga, kumbaga nagkaroon na po ng ng kasagutan yung mga complaints na ginagawa po ninyo. Kasi yung napaka-importante ho niyan eh, no? Kasi pagka sila talaga lumabag, no, kailangan i-complain ninyo. Lalo ho yung mga harassment, no? At saka ho yung pinaka-importante yung the Truth in Lending Act. Kasi napaka-importante ho niyan. Paano nyo maintindihan yung pinasok nyo obligasyon kung hindi ho nila i-discuss yung the Truth in Lending Act, no? Kasi importante nyo malaman dyan, magkano yung interest, magkano yung processing fee, magkano yung magiging amortization ninyo, kailan ho magiging due date nyo, gaano kahaba ba yung termino. Importante ho yun eh. Paano nyo ho malalaman yung obligasyon ninyo kung hindi nyo alam yun? Di po ba? Tapos, yan ang nagiging dahilan no? Kaya kayo nahaharas ng mga damuho na yan. So, nalalabag din ho nila yung prohibition on unfair debt collection practices. Di po ba? Kasi bulagaan ang ginagawa nila. Biruin nyo, magta-type ka pa lang sa cellphone mo. Pagka nalaman nila na GCash user ka na or Maya user ka na, bibigyan ka na nila ng pera without you knowing. Diba? Na pinadalang ka ng pera, mabubulaga ka na lang. Diba? Ni walang explanation eh. Yun ho yung naging nila. Tapos sabi pa ho dito, yung false advertising. Tama ho, diba? Yan din po yung mga dinidiscuss natin.
Mali ho yung kanilang pag-a-advertise. Pero sasabihin nila 120 days, o 90 days, 180 days. O, which is mali naman. 7 araw lang naman ho talaga yung termino. 'Di ba? Nililin lang ho kayo eh. O, kaya ho nila ginagawa 'yon para ho kumbaga maging catchy para sa mga tao. O, enticing ho. Kasi 180 days, pwede tayong manghiram, mahaba-haba. Hindi naman ho pala totoo, 7 araw lang. O yan, dinadali ho sila. Di ho ba? Mali ho kasi yun eh. Pagka ho talaga kayo hindi nagsabi ng katotohanan, ayan. Talagang meron silang kalalagyan. O, yan ho ang nangyari sa kanila. O, di ho ba? Itong link ho na to is ilalagay ko po sa description box, no? Para ho mabasa po ninyo ng full, no? Kasi kilala nyo naman ho ako, hindi ho ako nagdi-disclose talaga ng mga ganyang information, yung mga pangalan ng lending company o ng OLA, no? Kasi sa lending nga ho ako nagtatrabaho. So ayoko ho na ma-identify ako na baka sinisiraan ko lang sila or what eh. Ayoko ho ng ganun kasi isa rin ho yan sa usapan ng amo ko, no? Pinayagan niya ho akong gumawa ng ganitong mga klase ng mga videos, pero hindi ho ako po pwedeng magbanggit ng kung anong kumpanya or mag-advertise ho ng anumang lending company, financing or bangko. No? So sana ho naintindihan niyo po ako, no? Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para po kahit papaano mabasa po ninyo, no? So yun po yung kabuuan lang mo ng kumbaga binuod ko lang ho sa inyo para ho maintindihan niyo po na base ho, no, dun sa sa memorandum or dito sa sa press release na to, no, na itong lending company po na ito natanggalan ng lisensya dahil hindi ho nila sinusunod yung kautusan po ng SEC na ipatupad ang The Truth in Lending Act at yung prohibition ng fair debt collection practices. So napaka-importante po ng dalawa na yun, no? At actually baka madali na rin ho sila dun sa sa National Privacy Commission. Kasi nga ho, di po ba, ninanakaw po nila yung inyong mga sensitive information. O di po ba? At bukod sa pagnanakaw, nagdi-divulge pa ho sila o sinasabi pa nila yung information ninyo, no, sa ibang tao. Kasi biruin nyo, pagka nakuha yung mga contact list niyo dun sa phone box po ninyo, gagamitin pa nila yun, panakot sa inyo. No, actually hindi yung talaga nila ginagawang panakot, talagang ginagawa nila na tawagan yung inyong mga contact details na nasa phone book. O, di po ba napakawalang ya? At hindi lang ho yun. Gagawin pa ho nila kayo, ipopost kayo sa social media. Sisiraan kayo sa social media. Pero yun yung picture nyo na ipinasa sa kanila, yung selfie ninyo, gagamitin against you. Di ba mga siraulo? Kaya ito ho sasabihin ko sa inyo ang purpose po ng requirements, yung pong ID tapos yung selfie o kung ano pa ho ang nila, yung hinihingi nila or kung ano pa ho ang hinihingi ng mga lending, financing at bangko is for the purpose po, no, na mabigyan kayo o ma-evaluate yung nyo, sarili ninyo kung pwede ba kayong mabigyan ng o mapautang kayo. Yun ang purpose nun, hindi ho gagamitin against you. Pagka hindi kayo nakabayad, gagamitin yung picture na isinabit ninyo or yung ID na isinabit nyo, gagamitin against you. Bawal ho yun. Hindi ho tama yun. Kasi ang purpose nun, para ho ma-evaluate kayo. Kasama ho sa documentation yun tapos gagamitin against you. Di ba mali? Yan ho ang mga kalokohan ng mga OLA na yan. Tapos, sigurado tatamaan din sila rito yung sa ceiling of interest rate kasi hindi nila sinusunod yun. Saan kayo nakakita? A-approvean 5,000. Ibibigay sa inyo. Kalahati na lang. Di ba? Hindi nyo man napakinabangan yung pera ng buo. Although, meron naman ho talagang processing fee, pero hindi naman ho 50% or almost 50% ng processing fee. Ang nakalagay naman lang dun sa ceiling on interest rate is 9% po. Sobra-sobra ho sinisingil sa inyo itong mga to na processing fee.
yung kinakalta sa inyo. Bilihin nyo, nasa 50% to, 45, 50% ang kinakalta sa inyo. O tapos within 7 days, babayaran nyo na. O, tapos pagkalaki-laki pa ng binibigay na interest rate. O, diba? Yan ho ang mga kawalang yang ginagawa niya. O, pero ayan na ho. Binigyan na ho sila ng sentensya. Kaya lang ho, definitely to, baka nasa pa to, mga nasa Play Store pa. Kasi kalalabas lang naman ho nito. Kasi yun ho ang susunod dyan. No? Baka mawala na ho sila dyan. No? Kasi yung iba ho mga na-revoke before, nawala na ho talaga sila sa Play Store. So yan na ho, yan na ho yung, yung mga nangyayari ngayon. No? So ito na ho yung resulta ng pagkukomplain nyo po, no, sa SEC o dun ho sa mga sangay ng gobyerno, no, na dapat kayong mag-complain. No? Basta ho kayo nakaranas ho kayo ng harassment, no? Tsaka ho, hindi ho kayo, kumbaga, na-inform dun sa hinihiram po ninyo, hindi kayo na-educate. Ayan, no, i-complain nyo po sila. No? Kasi, karapatan nyo ho yun. No? Kasi, saan ho kayo nakakita na manghihiram kayo, hindi nyo alam kung paano nyo babayaran, ano yung interest. Diba, gaano kahaba yung termino. Bulag ho kayo ron. Paano nyo mababayaran? Kaya marami yung hindi nakakabayad sa mga ulan na yan. Sinasadya ho nila yan. Kasi nga ho, kagaya ho nitong kumpanya na to, 7 ho ang ola. O, anong gagawin yan? Sasuggest sa inyo. Mangutang ka doon sa ulan na yun para makabayad ka sa amin. Di mababaw ngayon na mababaw. Diyan na ho magsisimula ang tapal system. O, ayan. No? Pero sa ngayon ho, kagaya ho na sinabi ko sa inyo, ayan na ho, nakasentensyahan na ho sila. So, yun lang ho ang gusto kong ibahagi sa inyo. No? Para ho kahit papano, aware kayo na itong mga ulan na ito, tinanggalan na ho sila ng lisensya. I hope na ibahagi ko sa inyo ng maayos, no? Yung regarding po dun sa revocation po ng lisensya ng isang lending company, no? Kukunin ko na rin po itong opportunity na to, no, para magpasalamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta po sa akin, no? Maraming salamat po sa inyo pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong, no? At kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.